Hi, I'm Liv, podcasting from Italy. And I'm Tina, podcasting from the Philippines. Welcome to Merienda Therapy Podcast, a show where we celebrate our 40s one merienda at a time. This episode is part 1 of our 2-part series, Superheroes and the Family, Midlife Caregivers for Aging Parents. Hi mga kamerienda, this is Liv. Welcome back dito sa ating podcast. Just a reminder, please like and subscribe our YouTube channel if you haven't done so already. And please follow us on Spotify and Apple Podcasts. Welcome again sa ating merienda session. Yes, hi mga kamerienda. This is Tina. Welcome to Merienda Therapy. At kung hindi pa kayo nakapanood ng mga previous episodes, we are a podcast talking about our 40s. So welcome, and I hope you stick around because meron pa kaming 2 episodes for this season. Live, nakaka 10 episodes na tayo. Ano masasabi mo sa journey natin as newbie podcasters? Kinaya so far. Kinaya, mairaos. Oh yeah. And time flies, you know, when I first messaged you and say, hey, you want to do this, and then you had brainstorming, right? That was in spring, I remember, early spring. Ay, parang Feb, March siya. O tama, mga ganon. Spring. So, nag-start yung talagang planning. And malamig na ulit. So, November na ngayon. Yeah, and then when we started talking about yung concept, and then of course planning yung logistic, yung technical stuff noon, and then sino i-guess natin. What do we talk about dito sa podcast na to? And even the concept and the title, no? Merienda Therapy. Title, and like, you know, we can't just be laughing in the whole 45 minutes or sometimes 1 hour, but we have to talk about something. So, so looking back na parang, okay, well, kinaya natin so far. And I think nag-grow naman yung ating followers. So thank you, everyone. Yes. I guess that means na, well, nagugustuhan nila yung chikahan natin. People are listening, and we saved the 2 best episodes for last. Can we say that? So in this episode, we will talk about caring for aging parents. In our culture pa naman, it's not too common to leave them to the care of facilities like assisted living facilities. So usually it's one of the kids who will take care of them. And I think it's an important topic to talk about because there are complexities in this kind of dynamic. That's right. So this afternoon, we're going to be talking about the superheroes in our families who have eventually become the main caregivers of our aging parents. Let's welcome our guest today. Our friend is Tina Regino. We call her Tina R because we have Tina M as well. So Tina is a close friend of ours. She is working as a part-time ESL teacher for Japanese students and taking care of her 86-year-old mom. Tama ba? 86 years old? Yes, 86. Full-time. So prior to coming home for good in Lipa, she used to work in Singapore for 11 years, and that's actually where we met. She was just very much a creative person. She loves journaling, arts and crafts. Actually, she's kind of my mentor when it comes to journaling. I'm still a newbie in that kind of art. Arts and crafts, and also music. She actually taught herself to learn the ukulele during the pandemic. Wow, brava, Tina. And of course, she loves traveling. She loves journaling while traveling, and she loves cafe hopping. So, anything I missed, Tina? No, I think that's basically what Welcome. I am now. Yeah. Okay, welcome, Tina. So happy you're here, Tina. Yes. So finally. Nandito na. Yes. Yes. Thank you for inviting me in this episode. Yes, you're very much welcome. And our second guest is Ariel. Ariel, I met him at the Catholic community here in the Philippines. Ariel is currently working in their family business and is taking care of his 81-year-old mom, who's had stroke and a heart bypass in 2021, and just 2 years after his dad died. He was a former professor
Prof pala to si Ariel. Prof Ariel. He was a former professor teaching accounting and business subjects. In his free time, he plays with his dogs and his pamangkins, tinkers with their vehicles, and tends to his garden, and works out at their home gym. Flex naman ang ano dyan. Muscles. Welcome, Ariel. Thank you for joining us and sharing Welcome, your Ariel. stories. Hi. Curious ako dun sa introduction, how many cats or dogs ba? Dogs. Dogs. Dog. Ilan ang dogs? Meron kaming 3 dogs. Wow. Ito ang Pascal, saka isang Shih Tzu. Shih Tzu yung maliit, no? Yung parang... Oh, cute, Dog. oo. parang Isang cute Poodle. sa dalawang guard. Pascal. Mhm. ah, Okay, kung nanonood kayo ng aming episode, you will know by now na it's time for merienda. I think na-mention natin to before, Tina M. So I'm gonna call you Tina M now. Part of itong podcast na to, actually even yung merienda and the name itself was inspired by the original Merienda Queen, which is Tina Regine. Finally, you get to be here. Kasi we have this chat group, and basically in that chat group, we're just talking about food and merienda. And she's the one who keeps saying that, oh, may merienda today, or I'm gonna prepare this merienda. And she prepares merienda like carioca. Alam mo yun, yung mga pang-recess dati ng grade school. So, Mga cravings yan. Oo. Yeah, so, Sa'yo ko natutunan yung yung inutak. Sa'yo ko narinig, first time na narinig yung inutak. Yun dapat Yeah. yung orderin ko kanina, yung Don Benitos na inuta. Kasi nga, gusto ko ng Meron sila. matamis. Meron sila. Minsan, parang ganun, occasional lang, hindi siya most of the time. So yung nilupak at saka yung inutak, hindi siya laging available. So laging pitchy lang at saka Cassava cake. cassava cake, which is gusto ni Liv. So yan. Ewan ko, parang mas part siya talaga ng ng everyday existence ko. So part siya ng sa akin, nagpapadistress. Yung merienda is life. Okay, Yeah. good. So yan So ang what's your merienda merienda queen. today? Miss Merienda Papakita Queen. ba natin? Papakita Oo, niyo ba? papakita. Yes, Pakita mo na. Papakita, syempre. And we have Yes. to eat, ha? Oh, wow. Sa akin, brownie with almond. Wow, social. May ice cream ba on top? Wala, kinain ko na kasi the other day. Nung na-risked, kinain ko na yung Ice tawag cream. dito. Masarap Kasi pa nasa din. cup lang siya eh. Yung parang alam mo yung selecta cup lang, is binili ko lang siya for that alamod. Na ako. Syempre, the usual, kailangan na sa dessert. Yan. So, kinain ko na siya. Okay. What about you, Ariel? What's your merienda? This one. Mali melon, saka Healthy. parang, ano ba to? Otap. Hindi ko alam. Otap. Otap. Yun. Otap. Sarap sa kape. Nice. Otap minsan may filling siya, di ba? O meron ding plain. Tama Plain ba? lang. Plain lang. Plain lang. Baka iba Ay, yung ito may yung feeling. Yan yung mga Fusion Fusion yan. usual. Isa yan sa mga nabibiling pasalubong, no? Tama Sa ba? Cebu. Yes. Cebu. Sa Cebu. O baka Yung nako-confuse Cebu. ako sa mga. Sinong galing Cebu? Sinong galing Kuya. Cebu? Kuya ko. Ayun. Yan so nga, tama, patunay. Cebu. Pasalubong nga siya. Sarap. Ikaw, Liv. Sarap. Natira na tawag dito, orange cake yung na-mention ko sa chat sarap. group. Wait lang. So, ito yung slices. Wow. Ano siya, may nakita ko sa akong recipe na i-blender lang. So, parang lagay mo lang lahat. Tapos mix mo lang lahat. Yun siya. Okay. Oo, so madali lang siya. Kasi minsan yung alam mo yun, yung ibang recipe, ito muna, tapos dagdag mo to. So siya, lahat na lang, Combine blend mo. lang. Okay. Combine na, then lagay mo na sa baking dish, then yun na, tapos na. Tapos may frosting. Minsan pang Tapos dagdag ang Philadelphia and ayan, konting milk para medyo maging cream cheese. oo. Ayun, tapos parang on top kasi konti lang din ng sugar nito. Yung sa recipe niya is 1 cup, which is parang nakakatakot pag nakita mo 1 cup talaga. So binawasan ko, ginawa kong half lang talaga. Tapos yung half hindi pa puno. So ayun. So nilagyan ko siya ng frosting. Oh, so okay na, tama na yung tamis. Okay. Tama na. Yes. Sanay ka na ng parang may idea ka na kung ano lang yung level of
parang sugar level pala ng Oo. Kasi pag sobra namang konti, minsan nagko-collapse siya. ayoko din ng masyadong less tamis. So yung Parang half or wala. barely half, tama lang. Mm. Yeah, that's my merienda. Yung sa akin wala masyadong tamis. Halos parehas tayo, Tina. Brownies, Ano to, okay. chocolate? Actually, hindi siya brownie. Ano siya cake? Leave discard Okay. recipe. Chocolate cake discard recipe. Ano yung discard? Tapos, parang Sa tinatapon mo sourdough. kasi pag nagsasardo ka. okay. Tapos, bond pan pala yung ginamit. Kasi pag ganun, ibang style din siya ng cake kasi may butas siya sa gitna. So parang baka mag-iba yung technique. Kaya siguro bumagsak siya kasi pinaghiwalay ko ng 2 pans. Ewan ko. So parang hindi siya masyadong so kalahati yung fluffy. recipe. Kaya mukha siyang brownie kasi parang flat. Ewan ko kung bakit nag-flat. Yung sa akin, actually, parang hindi siya, from scratch. Tina M, siya parang part nung dala ko pa na tawag dito. Yung haul. Ready-made, the usual Betty Crocker. Kaso meron akong almond na meron akong leftover na almond. So yun ang ginawa ko. Okay lang yun, pinag-effortan mo pa rin, binuksan mo yung box. Oo. Pinaghalo-halo. Masarap siya than the DIY. That counts pa din. Actually, ang pinakamahirap sa pag nagbe-bake ka, nakarelate ka ba, Ariel? Ang pinakamahirap kasi pag nagbe-bake, yung hugas ng pinggan. Sa totoo lang. Agree. So, naghugas pa rin ng pinggan ng bowl, ng mix, yes. whisk. Ayun. So, dahil mahaba-habang ating usapan, so let's enjoy our merienda. So, 2 of you are taking care of your moms. So, can you tell us briefly how this happened? Bakit kayo naging primary caregiver? Let's start with you, Tina R. Okay. So, actually, sa family, I'm the youngest and I'm single. So, that leaves me, obviously, parang yung responsibility to take care of my mom. So, parang in flashback lang ng nangyari. I think yung sister ko went back to the Philippines kasi nasa Singapore pa ako nun. Went back to the Philippines for her vacation, usual na vacation. So I was still 2016, so I was still in Singapore that time. So yon, so she was here, so nag-spend siya dito. And then parang nag-usap kami after na parang parang very spontaneous lang. Parang sinabi niya na sa akin, parang kailangan mo na umuwi. So parang hindi ko agad siya masyadong parang binigyan ng ng weight or something. Tapos parang natanong ko lang parang bakit? So parang na-mention niya na parang siguro napansin niya na yung siguro how she handles herself. Siguro parang medyo hindi naman weak na yung talagang weak na mahina, pero siguro nakikita niya na yung signs of aging. Na parang kailangan na siyang parang alagaan or tignan. Pero hindi na namin na parang na-discuss in detail kung may mga episodes or something. So parang ganon. And then sa akin, normally pag may mga magtatanong sa akin, and even yung dating mga sisters sa lingkod, being in the community, parang... Excuse me, Tina R. Lingkod, na-mention mo kasi yung Lingkod eh. Lingkod, mga kamerienda, is our Catholic community. That's where we met. Yes. Mm-hmm. Okay, go. Okay, so yun, parang tinatanong nila ako na parang, ano yung process ko? How did I decide na talagang uwi? Pero actually sa akin ngayon, looking back, wala siyang masyadong parang emotional na parang masyadong nangyari bago ko siya. Basta para sa akin hindi ko rin maintindihan na parang sige go. So that was parang 2016, and then hindi ko lang alam latter part ng 2016. Yes. So hindi ko lang alam kung bilis. I think parang towards yun yung magre-renew na ako siguro nung nung kontra ko. Parang hindi ko din alam na parang hindi ako nagdrama, hindi ako masyadong hindi, parang so looking parang back, okay, parang nasabi sa'yo, Tina, di ba? Or even kanila leave na, uwi na ako, parang ganyan. So wala. So parang nag-decide lang ako, nung nag-handover lang ako ng resignation. And then yun na. So I was already back in the Philippines noong January, specifically January 21 of 2017. And then yun. So yun lang yung process. Walang masyadong parang drama, walang masyadong discernment, walang masyadong struggle. So hindi ko din alam. Now na nung tinanong nyo yung question, sabi ko, parang hindi ko na rin masyadong ma-recall kung ano.
sinabi ng sister ko na parang alam namang may ba? So, either siya or ako. So obviously ako. So yun. So I took of course, the initiative na rin na umuwi. Parang ganun. Sa Pinas. So madaling kausap, kumbaga. Madali kang kausap. Ganun, parang ganun. So maraming looking back no after na bumalik ako, parang may mga friends din ako na close na so parang tinatanong nila sa akin, parang was I ready nung umuwi ako? Parang sabi ko, wala naman ako masyadong inhibitions na parang sumama ang loob or wala, hindi ko din nga, now looking back, wala. So parang it was in the lang talaga, parang it was time, parang ganun. Sa akin, iniisip ko din sana medyo nagdrama ako, parang naghanap pa sana ako ng mga alternatives o baka naman pwedeng caregiver. Hindi wala. So ganun lang ka-smooth. Umuwi ako. Pero bago nun, hindi mo naisip yon. Kumbaga, talagang dun at dun mo lang naisip. Naisip ko na uuwi ako eventually, na hindi permanent yung Singapore, working in Singapore. Pero hindi ko naisip na yung parang yung gano'n, yung syempre towards na rin yung aging ng mama ko. Pero hindi ko agad naisip na uuwi ako dahil mag-aalaga ako. Hindi ko agad naisip yon. Pero eventually na sort of like na picture ko, single nga ako and wala namang wala namang parang any inclination na may relationship or ikakasawala. So parang doon pa din pupunta na being single, aalagaan, pero hindi soon. And kasi parang she was living a very healthy life din eh. Tignan mo, I was in Singapore for 10 years and she was here in the Philippines with my tita lang. Yung ate ko nasa States. So she was okay. She was active sa mga religious organization din. Merong mga retirees wife association, mga gano'n. So, active siya doon. So, every time na umuwi kami ng sister ko, active siya. So, parang gano'n until yun nga. Until that time na yung sinabi ng sister ko. So, hindi na ako siya nagtanong kung bakit. So, basta parang naisip ko, wala na akong choice. Okay, I wouldn't say walang choice. Pero basta doon nag-lead eh. Nauuwi na ako. Walang masyadong parang term doon. Parang hindi ako masyadong nag-isip ng struggle. Hesitation. Yes, walang hesitation. Looking back, wala. Okay, so after 11 years sa Singapore. Okay. Ikaw, Ariel, ano namang story mo? Okay. Ako naman, we are 4 children, no? 4 brothers actually. Lahat kami lalaki. Sina Tina R, puro sisters, no? Puro girls. Kayo puro boys. Lalaki lahat. Lalaki. Growing up, ako yung laging, dito sa bahay namin ngayon, ako yung laging kasama ng parents ko. Ako yung parang nurse nila kasi yung dad ko diabetic, so tas kailangan niya mag-insulin. And during that time, ako lang yung may lakas ng loob na magturok sa kanya, kumuha ng kung ano-ano. So technically, parang nurse na ako noon pa. Tapos, kailan nag-start to? Ano pa? Mga siguro, 10 years ago. Yes, or lampas. Kasi si dad, na diabetic siya. So, mga 2000, after graduation ng college. Kasi ikaw na talaga naiwan sa bahay. Ako na naiwan. Unti-unting umalis sila lahat. Pero kahit na nandito pa sila, yung bago sila nag-asawa, kasi ako lang din ang single, ako yung parang go-to person ng parents ko or sa family na ako yung kasama sa doktor, ako yung favorite. Yes. Oo. So, favorite son tungkol sa mga ganung bagay. Until recently, bago mag-COVID, si dad namatay. So, ako rin yung kasama nila. Yung brothers ko naman, although wala sila lagi dito, kasi we live in a compound actually. So, kahit paano, medyo madali silang pumunta kung kailangan. That's the only good thing for them. And then, nung nawala si daddy, kami na lang dalawa ni mami. So, technically, ako na lang yung kasama niya. So, ako na rin in charge sa kanya. And, yun nga, after 2 years na namatay si dad,
na-bypass naman si mom. And then, itong February lang, during our vacation sa Baguio, doon naman si mami nagkaroon ng minors. Buti lang hindi siya major stroke. Minor lang yung stroke niya. So, the only good thing is that kahit pa paano parang alam ko na kung anong gagawin kasi hindi na masyado nakapanic. Buti na lang kasi si kuya ko nandoon din during that time. So ako lang kasama ng mom ko sa hotel. Pero si kuya nandun sa kabilang room. Sa ibang floor lang. Pero madali ko siyang nakausap din, nakita. And actually, it's parang it's a fight or flight response na anong gagawin ko? Magpapanik ba ako or mag-iisip ng mas madali? Anong mas appropriate sa situation? May sense of fear, yes, of course. Pero yung laging tinuturo kasi ni mommy sa akin, amin din. Kasi mom ko kasi sa teacher dati din, public school teacher. Now, whenever we are encountering situation like this or challenge in life, we should remain parang not so emotional. We should focus on the situation, be parang mindful of the situation, of the environment, ganun. Parang, yun. So, sort of, yung kuya ko is very chill din kasi buti nandun si kuya. So, yung strength ni kuya kahit paano nakuha ko or parehas na meron akong sinandigan during that time. Siguro ganun nga kasi pag lalaki pa, puro lalaki pa kayo, no? Iba naman sila, kasi no? Pag Iba naman babae, emotional di ba? Kahit paano, hindi mo mapigilan eh. Pero yung sa iyo, Liv, you mentioned, ano yung timeline ng unfortunate events? Yung dad mo muna, passed yung dad ko muna. And then yung mom mo suffered stroke after nun. Pero hindi naman, not right after. Si mama is 2018. Yung sa dad ko, 2009 ang ondoy. Okay. So many years ago. Pero may years. Ang ko sabihin is yung minsan yung tragedy na magkasunod. Syempre, of course, a tragedy is never good. Pero parang if you're gonna look for silver lining, it makes you, parang nandun ka na sa mode na, yun nga. Predisposed ka na dun sa mga... Mas, dire-diretso na yung parang, nandun, hindi ka na magdadrama in a way. so sa amin, parang, kumbaga walang proper grieving. Pero yun nga, parang mag-grieve ka pa ba kung lumulubog ang Marikina. So parang kailangan mong, you have to be level-headed. Kasi there are other things that you have to take care of. Ganon. Yung disposition nandun na. All girls din, di ba? Sa house mo. Ano yun? All girls din yung nasa bahay nyo. Di ba? After your dad passed on, puro na kayo babae. Oo. Well, naman opposite kay Ariel. He's always been outnumbered naman kasi nga nag-iisa lang siya. Pero ganon. Tapos, so yun. So parang in a way, mapapabilis yung things that you have to do kasi nga nandun ka na sa mode na, okay, I have to do this, I have to do that. Not much time. Parang ang thinking namin is later na ako magpapakasal. Pag tapos na. Pag natapos na yung everything that you have to take care of, hindi ka na lang umiyak kung kailangan mong umiyak. Pero at this point, crying will not do anything kasi may mga nakapila pang problema. Yung ganon. Siguro ganun din yung mindset ko kasi or kami, parang you have to take care of the problems at hand muna. Naramdaman ko yan yung namatay si mommy kasi ang dami palang asikasuhin pag may namatay, di ba? From the hospital, tapos si dada inasikaso niya yung body, yung ano yung tawag dito? Pag-release ng body. Tapos after nun, ang dami mo palang sa Saint, dun sa yung funeral niya and all. Yung parang yun nga, may isip mo na, ayun ba to? Gusto kong umupo at umiyak. Pero wala pang time sa ganon kasi ang dami pang logistics. After na, oo. Did you ever think na at this age, syempre hindi natin mapipinpoint yung exact time, right? Pero naisip niyo na ba na eventually,
I could be that, na I could be in this situation na I'll be taking care of my mom. I don't know when exactly, pero somewhere in the future, since ako yung youngest or ako yung wala pang pamilya, naisip niyo ba yun? Ako, parang I wouldn't want naman to sound negative or ano, pero kasi ako from the very start, since yun nga, yun yung parang path ko na wala naman akong masyado into relationship and everything. So parang naisip ko, oo. Hindi ko naman sabing sure ball na yun, pero parang, oo, parang mas more ako na naisip na it would happen na ganon instead of yung ikakasal ako so walang mag-aalaga sa mama ko. Parang parang na ano ko na siya, na perceive ko na siya na most likely mangyayari yun. Yung scenario na yun sa akin. Mm. How about you, Ariel? Naisip mo rin ba yun? Actually, before ako nag-masteral, kasi nag-MBA ako, yung pinsan ko, niyayaya ako dati na mag-nursing or, ayun, hindi pala nursing, caregiving course. Oo. Actually, To siya, go abroad. nag-nurse siya. Not exactly. I mean, kasi daw, tumatanda na yung aming mga magulang. Okay. Okay. So, in preparation for that. Mm-mm. Ako naman, Formal. Siya, nag-nursing siya. Actually, graduate na siya ng nursing. Second course niya. Ako, hindi ako nursing. So, ibang course ang kinuha ko. Yun nga, natapos ko naman yung graduate school. Pero, at the back of my mind, naisip-isip ko na rin yun. Kasi siya mismo, kahit pa paano, lalaki din siya. Nagpaplano na siya in sure, parang hindi mo maiiwasan na mangyari to. What if mangyari to? Anong gagawin natin? So, yun yung sinasabi niya sa akin lagi. So, kahit pa paano, although hindi yun ang naging track ko talaga dahil ibang yung ginawa kong course kasi gusto kong magturo, gusto kong mag-business talaga. At the back of my mind, oo nga din, tama rin naman siya. Sana pala naisip ko rin na mag-caregiving. Pero kahit pa paano, nalaman ko naman through other yung experience. Ginagawa. Yes, experience. Tama. Okay, hindi ko rin naisip yun na to take formal lessons on caregiving. Kasi yun nga, nandun eh. On-hand experience na yung ginagawa eh. So, Ikaw, Tina, naisip mo rin ba yun na parang eventually, because I think yung two siblings mo, pamilyado na din. oo. Pero hindi ko naisip na I will end up with him. Parang naisip ko lang na meron naman siyang kasama dito kasi all those years na after mommy died, may kasambahay naman dito. So parang hindi ko naman naisip na magiging ako yun na sasama sa kanya. Pero parang yung si Tina nun, yung kung sinabihan siya ng sister niya, ako naman napansin ko yun while pag umuwi ako dito, hindi siya, napasaway siyang hindi umiinom ng gamot. Minsan, kasi syempre, bibilhin niya yung mga gamot na pinrescribe ng doktor. Meron daw times na hindi niya binibili. Meron ding times na hindi siya nagpapakita sa PT. Kasi pumupunta yung PT so home service yung PT. Hindi niya raw nilalabas kasi hindi niya feel. So dun ko na napaisip na teka, parang kailangan niya ng bantayan. Pero before nun, hindi ko talaga naisip na I would end up, single until this time. Tapos kasama niya. Parang lang. Parang hindi katulad ni Tina na very, very dutiful na, sige, sasama. Naisip ko na parang it would be, Tina, you said na walang tantrums, walang drama. Parang when you learn na I have to go na, okay, sige, quietly pack up everything your life in Singapore. Siguro that helped in a bit kung na of course, naisip mo na rin in the future. So it's not something so drastic na pinagsasabi ko. Kaya siguro yung pag-take mo ng whole situation. Now na na-discuss natin, parang one thought lang na pumasok sa akin. Parang hindi about caregiving namin or us as children. Parang ang hirap din pala sa part ng parents, especially like kami, maunti kami na family, small family. So, ang hirap din pala, parang kung ang magulang, hindi din pala nila maiisip, sino sa mga anak ko ang mag-aalaga sa akin. Parang gano'n. Kasi for most people that I know,
ang first nila, since most of them are married, is mag-hire ng caregiver, parang ganon. So it's just a matter of like, yung funds, so parang ganon. Pero parang sa akin yun nga, naisip ko palang hirap din, no? I mean like, kung ikaw yung parents, parang saan, sino, parang ganon. Kasi parang na-mention ni Tina ngayon na parang hindi din niya naisip. So parang ganon. So parang sa akin, that made the whole process a little bit easier. Yun yung sasabi mo, Liv, na tinanggap, parang ganon, or natanggap na somehow nandun. So parang sa akin yun, now na pinapag-uusapan, yun siguro sa akin yung isang big factor na nakatulong. Ako ang nakatulong na lang sa akin, kasi one of the reasons lang yun, siguro two main reasons ko, parang I got tired of the bahay work, buhay sa Singapore, na para kasing 'di ba sa Singapore you can only do this. Kasi nakatali ka sa work visa mo. And dito, pag umuwi ako and I was thinking of going professional in videography and photography, sabi ko, dun ko mapapractice yun. So yun yung talagang motivation ko to come back. And then sabi ko, at the same time, makakasama ko si daddy, mababantayan ko, mabibili ko yung mga gamot niya. I can make sure na makaka-attend siya ng mga PT sessions niya. So yun. So wala ring kumbaga hindi naging mahirap sa akin na harapin yun. Pero pero kung iisipin na nasa plano ko yun in the future, hindi ko naisip. Yeah. And with you, Ariel, kumbaga parang naka-on-the-job training ka na. Oh, very very Right? trained. Well-trained. Oo, so parang mas smooth in a way parang yung transition kasi you've been helping out with your mom, especially after your dad passed away, no? Yeah. Pero yun nga, no, usually it's the bunso. Bunso kasi namin unang nag-asawa eh. Kaya hindi na pwede. So, I mean, unlikely. Pero common yun, no? Sa inyo, Liv, kasi Liv, di ba, yung mom mo needs extra care din. Oo. In our case kasi, two of us is overseas. So, tapos yung isa, so four kami, yung two eldest kami, yung ate ko tsaka ako, pareho kaming overseas. And for a long time na talaga. So parang almost 20 years, more than 10 years when malakas pa talaga si mama. So, and then yung sumunod sa akin, siya yung married. Tapos another, sa Cavite, yata siya ngayon. So, kaya yung bunso youngest. Din. Oo. So, Bunso it's not with ate. us. It's not because youngest siya or because single siya. It's just that yung logistic, kumbaga, na siya kasi yung nasa Kataon kasi siya rin yung single. Kataon. I think if nagkataon siya yung overseas, it would be more on kung sino yung physically available sa Pilipinas. Ganun. Yeah. But it's not uncommon, no, to see yung I think siguro it has to do with pag youngest ka. I mean, yung age mo, baka hindi ka willing na mag-asawa, whereas kung yung mga eldest siblings mo, baka yun nga may pamilya na. Siguro, I don't know. Kasi usually, lalo na sa probinsya, di ba, in some provinces, sinusunod nila yung seniority sa pag-aasawa. Tapos naiiwan yung bunso. Tapos usually, bunso, would you say, Tina and Ariel, na ano kayo? Parang kayong favorite? Kasi usually, di ba, bunso, they dot on the bunso, on the youngest. Hindi, ako yung ano bang term doon? Ako yung pinakakaano niya, ka-opposite. Yeah, parang ganon. So, ako yung parang hindi niya ka-jibe when it comes to the ugali. That's until now. Until, I think nakwento ko na rin somehow, di ba, sa inyo na kami yung magka-clash lagi sa mga opinion and everything. So, kumbaga sa magkapatid, kami yung medyo laging oppose ang mga thoughts and mga... Baka this is your opportunity nga to bond. Pero just now, just a few hours away, kanina, ganyan din ang topic namin. The usual, pag inom ng gamot and everything. Parang na-mention ko yung term na wala tayong dynamics. Kaya parang ang hirap na maging smooth. Parang ganun, that's part of yung, I think, you would ask later, yung about sa routine. So yun yung somehow, maybe moving forward later. Explain ko na lang. Sige. Sabihin.
Sa amin naman, ako kasi yung paborito ng parents ko. Paborito talaga or talaga? And confidently niya sinabi yan. Oo. Ako yung Paboritong pagalitan, Ayun nga. paborito. Yung mga Okay. bunso na na Pasaway. Pasaway. At the same time naman, favorite na rin. Kasi sa business namin, so yung mga kapatid ko, nag-work sila. Yung dalawa, yung eldest namin, saka yung second, nag-corporate job sila. So naiwan ako sa family business. Gusto ko rin mag-corporate pero wala na akong choice. Wala na may iwan. So, ako yung naiwan sa business namin. So, sayang naman yung business. So, ako yung in charge sa mga documentation, sa pagpunta sa customs, lahat-lahat. And na-appreciate ko naman siya kasi naisip ko, sino gagawa nito? And at the same time, itong business na to, yun yung pinambuhay sa amin. And at the same ng family for several years. And then sino sasalo? Parang sayang lang. Buti na lang yung kapatid ko, yung bunso namin, nung nag-graduate siya, nag-corporate job din siya. Pero later on, bumalik siya sa business namin, which I think is a good decision. No? And then, hindi na ako nag-isa. Tapos siguro, yun nga, nung yung si mami, si daddy, yun nga lang, ang problema ko, nung kinasal na sila, isa-isa na silang nawala, umalis na yung mga brothers ko, until yung bunso, hindi nakalas na umalis. Ako lang naiwan. So no choice talaga na kung ano man yung gagawin ko or dapat kong gawin para sa kanila, ako na lang lahat nakikita nila agad. No choice. Ako Pero wala, parang si Tina ka ba na wala ring drama na, okay, sige, I'm up for it. Yes. Oo naman. Since na-mention mo yung mga brothers mo, how do they help you now? Since umalis na sila, do they support in any way? Oo, kasi napangasawa ng brother ko is doctor. So, in terms of medical needs, kung kayo nung doctor pupunta or saan. So, they were able to help us. And then, yung other kuya ko naman, kasi kung minsan aalis ako, kung minsan nandito siya para may kasama si mami. Yun yung pinaka-help niya. Kapag lang wala ako, sana may tao na nandito rin. Pero may kasama kayo o kayong dalawa lang ng mom mo sa bahay? Yes. Meron kami stay-out helper. Okay. So practically ikaw talaga yung lahat na makakakita kung mag-a-attend sa mga needs niya 24/7. Yes, correct. Ikaw, Tina. Tina, 3 sisters kayo, no? So yung sister ko, nag-pass away siya ng 2011. And then my sister naman is based sa US for 20 over years na. And then I was working in Singapore for 11 years. So ako na yung talagang supposed to be, ako yung talagang uuwi. So hindi ko pa rin pala na-share na right after ako bumalik, that was the time na na-diagnose siya ng Parkinson's. So yun. Pero yung Parkinson's disease niya kasi hindi yung parang, luckily hindi siya yung masyadong nag-degenerate. Parang ibig sabihin ko, nakakalakad pa rin siya. Hindi lang as parang as mabilis as before. Pero yun nga, meron siyang yung triad na tinatawag nila, isa lang dun yung lumabas sa kanya, which is yung parang slowness. Pero wala siyang tremors, may dalawa yun eh. So yun lang. And then of course, yung syempre yung delay sa yung sabi ko, Tina, na parang nakukwento ko yung parang sa speech niya, parang medyo mahina. And mabagal. So yun lang. Pero wala siya yung nanginginig. And then, tsaka yung siguro natutumba. Yun yung parang kung titignan ko, yun yung parang nakaka-panic na moment. Yun. Matakutin pa naman ako sa ospital. Matatakutin ako sa dugo. Kaya nga, during my time, nursing, yung pag-nursing ka, bongga ka. Pag nandun ka, UST. So, pag nursing ka, parang ikaw yung matangkad, maganda, parang gano'n. So, kasi nga, takot nga ako sa dugo. Hindi ako nag-end up na. Pero ngayon, no choice. Talagang ako yung kasama sa ospital. Nung nagka-COVID din siya, yun, that was the time na hindi pa ako marunong mag-drive or parang kakukuha ko ng lisensya ko, tapos gabi kailangan kayo mag-drive. So yun mga nakaka-panic moments sa
sa mga na-experience ko. Yun lang naman. So, yun yung story kung bakit parang nag-decide na din ako na umuwi. Kasi, I mean, although na-diagnose siya, yun nandito na ako, pero parang naisip ko, parang, ay, oo nga, no, parang lahat talaga siya nag-fall into places na talaga palang dapat ako yung umuwi. Kasi nga, hindi rin siya, although hindi naman siya cancer or anything, pero yun, medyo kailangan mo siyang bantayan kasi parang ano yun parang movement yung nakasalalay, parang ganun. Mhm. Dina, ikaw meron ka rin parang helper na stay out helper, right? Because I recall minsan pag nag-uusap tayo ng travel or lalabas ka, Sorry. Meron. So yun yung parang akin saving factor ko ngayon is yung stay out na yun. Pero parang ang hirap din kasi parang nakakatawang isipin, parang yung social life ko, yung travel ko opportunity nakasalalay sa kanya. So kung wala siya, parang wala akong social life, hindi ako makakalabas, hindi ako makakapag-travel. So luckily parang ngayon tinetreasure ko din na yun, nandun siya. Pero although syempre may mga may konting, alam mo na, may konting challenges din, pero tinatanggap ko na rin kasi the nothing, okay na siya. For now, for the time being, parang ganun. Ariel, ikaw, same din ba? Kasi kayo lang yung magkasama. So what if you have to go out, errands, or me time? Ano na may me time sa guys. Pero if you have to go out, may natatawagan ka naman. Yun. Kapag kailangan lumabas, kailangan ko mag-schedule ahead of time. Kasi yung helper kasi namin, yung stay out na helper. So umaga lang siya nandito. Umaga. Then mga 3 hours lang, tapos alis na agad siya. So sandali. Parang yung mga maglilinis, maghuhugas, gano'n. Magluluto. Maglilinis na ng bahay. Kasi talaga namin, yung worker namin sa meron kasi kaming handicraft business, mga baskets. Pinupull out lang namin yung isa doon na parang tauhan namin talaga na to do some things for us. So, naglilinis lang siya ng sandali lang, then back to work ulit sa ginagawa niya. Tapos, yung pinaka tumutulong talaga sa akin para makalabas ako, yung mga kapatid ko, yung bunso namin actually. Siya lang yung nahahata ko na, di ba ako lumabas? Sorry, Ariel, akala ko ikaw yung bunso, kaya na-mention ko puro bunso kanina. Pero sige, go. Hindi Second ako to the last pala. Okay. Second to the last. So, third ako. Okay. Mm-hmm. Yung bunso namin, kahit pa paano, nahahata ko siya. Kasi, yun, ano naman siya sa BCBP, sa Catholic Community Group din. Ako naman, sa Ligaya naman. So, Catholic group din yun. So, kahit pa paano, naiintindihan niya na, si Kuya, ikaw naman ang lumabas ngayon. Si Kuya, ako na munang bahala sa kay Mami. Para naman magkaroon ka rin ng time na maka-join. Yes. Kasi, technically, hindi na ako makalabas dahil sa situation, kailangan ko siyang bantayan 24 hours a day. Okay. What's a typical day like? Okay. Yung typical day, ako in charge sa pagkagising, ako in charge sa breakfast. So, magluluto, kung ano-anong tapos may diet pa siya. May specific diet siya. Actually, wala naman. Pero, iniingatan ko lang yung mga mag-spike yung sugar, mag-spike yung... So low sugar. Parang si daddy kasi low sugar, low fat, low everything. Low salt. Low salt. So, ganun. So, kailangan ko siyang tingnan. Tapos, ayaw niya kasi ng pare-parehas ng pagkain. So, gusto niya variation. So, ako yung nag-iisip ko anong gagawin. Ako yung parang, so dati hindi ako marunong magluto. Ngayon, natututo na magluto. Added skills pa. Oo, may addition sa CV ni bro. Okay. Oo. Tapos, yun. Kasi since work from home, buti na lang yung business namin, bahay namin, at the same time, dito na lahat. Bodega, factory, warehouse, I mean production, yung office, dito na. So, paglipat ko sa kabilang kwarto, office na to. So, diretso na ng work. Yung work ko naman, although, yun, minomonitor ko lang yung production, yung may mga tinatawagan lang ako na in charge namin sa province, ganun. So, sort of remote
yung management remote. And lahat naman, buti lang may online banking na. So, lahat ng mga kailangan ko bayaran sa suppliers, pasweldo, yan. Lahat yun, online na lahat. Hindi na ako lumalabas. And then, sa lunch, pagdating ng lunch, tatanungin ko na siya before lunch, anong gusto mo ma, kasi ganyan-ganyan. Or in preparation for the lunch naman. So, lahat yun, sa morning, lunch, saka dinner, yung mga gamot niya, nire-ready ko na rin or naka-ready na. Tapos sinecheck ko kasi yung BP niya muna bago ko isang gamot. So may mga parameters na dapat tingnan ako bago ko ibigay yung isang medicine. So may mga balancing na ginagawa. Pero since na-stroke siya, no, may weakness siya sa isang part? Yes. Oo. Hindi na siya nakakita pa rin siya pero yung limited yung vision niya. And then mas mabagal yung nakakalakad siya. Nakakalakad pa naman. So parang walang stroke na nangyari pero kailangan niya na gabayan kapag naglalakad kasi sometimes baka matumba yan. And hindi na niya alam yung direction talaga kung saan siya pupunta. Alam niya kung saan siya pupunta, yung gusto niya kung saan siya pupunta pero naliligaw na siya. Yung sense of direction siguro na naapektuhan sa kanya. Even sa bahay. So you mean pag Sa bahay, okay na okay. Pero yung pagbaba ng floor na sa baba lang, garage, ganyan, papunta sa ibang lugar na hindi na niya kaya or hindi ko siya pwedeng iwan na alone. So, kailangan may mag-a-assist sa kanya. So, kaya pa niyang maligo, magbanyo, and all? Yes, kaya pa naman niya. Ang hindi niya lang kaya, yun nga, ikaw lang yung magluluto, magpa-prepare ng gamot. Yes, oo. Kasi malilimutin na siya, hindi niya alam kung ano na inom na ba niya to or anong kailangan ng inumin. So, ako na yung yung parang, minsan kasi before, sabi ng mami ko, kaya ko na yan. Alam ko na kung paano yung mga gamot na, wag mo na nang pakialaman ako. Pero along the way, nakikita ko hindi niya. Sabi mga tina, yung hindi pala naiinom or mali yung pagkaintindi niya sa instruction ng doctor. So, ang hirap ng ubaya na sa kanya ulit. So, sabi ko nung na-stroke siya kasi nag-mild stroke siya. Simula nun, ako hindi na pwede ako na talaga dapat. And yun naman, okay naman sa kanya. Tanggap naman na yun. Minsan kasi may resistance kaya siguro nag-aaway, di ba, Tina? Yung parang hindi na rin nila matanggap na hindi ko na to kayang gawin. Kaya kinokontra nila kung anong gusto mong gawin para sa kanila. Ganon. Yung parang in denial pa sila. In denial pa sila ng actual nila. Parang health, parang status nila sa buhay. Parang ganun. Pero at least yan natanggap naman. So umokay na. Pinaubaya niya na sa'yo. Okay. Ikaw, Tina, what's kamusta ang I'm sure medyo somehow may idea na din kayo based sa mga pinag-usapan. So, since gabi nga yung end ng ko, normally mga 10 or 11 yung end nung kumbaga nung klase ko. So okay, so yung pag-ESL tutor mo, teacher mo sa gabi. Ano yun? Sa gabi yun. So since part-time nga siya, so talagang doable lang siya ng evening, not even nga afternoon. So parang after your day's job of taking care of. Yes. So parang ang ko is around 7 until mga around 10:30. So basta the whole of the evening, na yun, parang sa akin na yun work. And then in the morning, hindi ako maaga na 6 or 6:30, which is wala naman din siya magagawa since ako nga yung nagpe-prepare. So at least 7 a.m. maaga na sa amin yun. So pag pa lang, so yun, usual, iinom muna siya ng gamot. Meron siyang set of gamot na kailangan inumin bago mag-breakfast. So after ng breakfast, so the usual, hindi na rin siya masyado nakakapag-CR on her own eh. So pag naliligo, yung paliligo syempre ako din. And then right after mag-breakfast siya, so uupo na siya dun sa sala namin para manood ng Netflix. So there were times na pwede pa kaming lumabas, alam mo, para magpainit or sa sikat ng araw, parang ganun. But then tinatamad na rin kasi siya. Yun yung medyo naiinis ako kasi tinatamad na siya na mag-move, parang ganun. But then I think a week ago, parang ngayon, naisip niya ulit na lalabas daw siya. Right after ng breakfast, so upo na siya dun sa kanyang manonood siya ng Netflix, kung ano man. And then ako naman, me time ko na
Nag-exercise muna ako at least ng 30 minutes and then kumakain ako ng breakfast. After nun, nagpe-prepare na ako for lunch. And then, after nun, yun, lunch na kami. Very, parang very routinary talaga yung, literally yung namin, yung activity namin. So, after ng lunch, magsisiesta na siya at around 1:30, magigising siya ng 4 or 4:30 merienda. Yan yung, kaya may issue din sa akin na kailangan may merienda. Yes. And then after ng Kasi sa kanya, merienda, importante din ang merienda kay mama mo. actually, hindi naman. Pero parang, hindi ko naman masasabi na natutuwa siya. Pero parang nakikiride lang siya dun sa activity na yon. Pero parang na-appreciate din naman niya. Kasi minsan may time naman na hindi niya kinakain or something eh. Or kung wala naman din, ngayon na napag-usapan natin, parang uubra din naman pala sa kanya na wala. Pero parang naging capriccio na rin yung merienda na yon. Pero yon, so after ng merienda, ang dinner namin is, ang dinner niya pala is 6 o'clock and then matutulog na siya ng 7. And then ako, magsa-start na ako ng work. Pero yung siesta time which is from 1:30 to 4, yun yung sa akin. Yun yung parang pinaka me time ko. Kung anong gusto ko, matulog ako, mag-usual ko ng mga... So looking forward din ako at that time. So yun kasi yung parang me time ko sa day. So parang looking back naman, okay naman. Parang meron naman akong time for myself. So aside from yung lalabas or yung magta-travel, meron naman din talagang window of time na para sa akin na pahinga. So kaya na-appreciate ko naman din yun. Yung siesta niya is me time ko naman. Parang ganun. Parang similar dun sa day ko. Kaya ako napipilitang gumising ng maaga. I mean, nung una akong dumating dito. Kasi ang aga niya magising. Isa yun, hindi naman ganun kaaga. Si daddy nung dati, 5 a.m. So pag nagising siya, kailangan ko na rin magising kasi kailangan ko siyang tulungan. Dati nakakaligo pa siya mag-isa. Ngayon hindi na siya nakakaligo mag-isa. I mean, nakakaligo siya. Pupunta pa rin siyang banyo kahit wala ako. Pero hindi niya hindi na maayos yung ligo unless na nandun ako. So talagang mapipilitan akong maaga. So nasanay na rin akong maaga. Pero ganun nga rin yung lunch, yung tapos may siesta din siya. Pero mabilis lang siesta niya eh. Parang hindi pa ako tapos mag-lunch, nagising na siya. Kasi nga late ako. So late. Naging advantage din yung practice natin sa Singapore na nagluluto tayo somehow. Especially kung may cravings, ganyan mga sinigang. So yun yung naging parang naging skill na nakatulong sa akin nung bumalik na ako. Kasi iba, di ba, admittedly, pag nasanay ng corporate na work na parang, alam mo, hindi, I mean, nagluluto pero yung mga prito-prito. So, hirap. Like, ako kasi, kailangan may isang gulay at saka may isang main na ulam. So, yun. Kailangan may ganun. May ganung type na parang pag meal prep na may dalawa at least a day. Dalawang meal. Dalawang ulam per meal. Bago ka dumating dito sa ganitong routine, galing ka Singapore, mag-isa ka lang. So nagkaroon ba ng adjustment phase? Wala talagang adjustment. So kaya nga between the two of you, syempre ang tagal mo siyang hindi nakasama, tapos biglang kasama mo siya. Parang feeling ko more on her na parang siguro kung kung nakaka express lang siya. Is parang gusto niya sabihin na ang daming kontra, ang daming ang daming utos, parang ang daming yung ganon. Dati free siya. Yun yung pag-usapan namin ng sister ko na parang isa siguro sa nire-release niya or in denial siya is yung parang may terms natin, yung may nagmamando. Ayun nga yung resistance. Yes, resistance. So, na-mention yung dalawa ni Ariel tsaka ikaw yung nagtatago. I think meron kaming ganon. Na-discover ko siya. Meron siyang ganon na tinatago niya or umiinom siya ng mga herbal. Yun yung naging big issue namin. Yung maliban sa pag-inom is gusto niya herbal. Herbal na mga gamot. Yun. Oo nga kasi natanong ko yun kasi ako na-experience ko yung adjustment in the sense na yun nga, yung nanibago siya sa akin na merong magsasabi sa kanya kasi naiinis siya minsan. Doon nagka-clash na eto gusto kong gawin niya kasi dapat ito yung gawin, mag-exercise, uminom ng ganito, ganyan. Syempre parang all of a sudden, siya yung nagmamando dun sa helper. Silang dalawa. Yun yung sabi ng sister ko. Yung parang yung parang nawala yung sense of like, syempre, being parang the mom. queen of the house.
a mom. Parang gano'n. Yun yung parang feeling ko ngayon, yung parang hindi niya man na-express ng malinaw is, yun yung feeling ko na parang sa kanya nahihirapan siya. Na parang ultimo yung pag-inom ng gamot, ako nagsasabi. Yun yung sabi yung term ni Liv na police. Yung parang lahat ng movement niya. Sinasabi din ako ng sister ko na parang bawas-bawas ng konti. Bawas ng bawas konti sa alam mo yon, sa pagpupulis, sa pagnanag. Kasi nga, well, siya pa rin yung mother. Pero ang sa akin naman, in-explain ko dun sa sister ko na parang, hindi ko naman din gagawin yun. Pero kasi lagi, it's a matter, kumbaga dito is life and death. Yung parang pag nahulog siya, kasi hindi nga siya nakikinig, hulog, hindi yung parang na ano lang. Ngayon kasi is parang ang nakakatakot sa kanya since Parkinson's nga, is pag nahulog siya dalawa lang, brain, kasi nangyari na sa akin yun, yung natumba siya, tapos biglang yung dugo, parang mas una pa ako sana mahihimatay, parang ganun. So wala na ako nagawa. Tumakbo na lang ako doon sa phone and then tinawagan ko yung parang closest family friend namin na guy na sabi ko na, Donald, punta ka dito kasi yun nga, yung dugo eh. Hindi ko, yun, basta parang gano'n. So parang sa akin, ang ano sa akin is nagnanag ako kasi parang any wrong movement niya is either yon brain or hip replacement or ano. So yun, parang hindi niya pa nga, kasi in denial pa siya na hindi niya pa masyadong naiintindihan yung Parkinson's na yun yung unang atake sa kanya is yung movement. Yeah, yun when eventually yun freeze sila so hindi nila makontrol. Parang naging na-reverse yung role siguro kaya parang I'm sure nung bata tayo ayaw din natin na minamandohan tayo. And so yun yung sasabi ni ate ko. Tapos now, na-reverse and siguro part yun ng resistance na lahat na lang ididikta sa kanila. Tsaka meron kaming issue about di ba parang natanong niyo about yung sino yung favorite. May issue kami ng yung parang feeling ko hindi niya talaga ako tinatrust. Na alam mo yun, kasi parang sinasabi ko sa kanya again just I think a day ago na sabi ko kung merong isang tao, wala ka ng, I mean, we have relatives, pero ngayon, kahit saan mo tignan, ako na lang yung tao na, tawag dito na, kailangan mong i-trust. Kasi minsan titignan niya yung lagayan niya ng gamot, parang everyday yun. Parang sinasabi ko, minsan pag medyo na off ako or nawawala ako sa tinapakita ko talaga sa kanya yung reseta, na parang para lang siya na wala akong dinadagdag, wala akong binabawas. Kasi sabi niya, no, isang araw 4, ba't ngayon 3? So, hindi ko naman iniisip yun na parang, ano ba to, dementia? Hindi Parang in-explain ko sa kanya, yung isa talaga is every other day yun. O yung isa every Monday lang yun. Once a week. So, parang ganun. So, pero parang ang point ko lang, sa akin siguro, ang hindi ko matanggap, ako na to, anak mo na to, parang sa akin, kumbaga sa maalaala mo kaya, parang hindi kita papatayin or something. Parang ganun, hindi niya talaga ako tinatrust. Parang, yun nga, kasi nga medyo meron kaming hindi talaga kami jive. So parang iniisip ko yung ganun na baka hindi niya talaga iniisip na parang mapagkakatiwalaan niya ako when it comes to the gamot. So lagi siyang may question, lagi siyang may tinitignan niya yung gamot, kung ilan ba to, parang ganun. Pero siguro they also parang wanna hang on to that parang tiny shred of authority. Kasi yes, it's figure of authority all this time sa bahay And I don't know, siguro it's hard to let that go pag nandun ka na sa age na yun. So, siguro yung questioning nila is not so much about trust, pero gusto lang nilang may masabi na parang ako pa rin to, ako pa rin ang nanay. No, na parang pasok yung compassion. I think usapan natin yung patience and compassion talaga ang papasok. Yan, which is yan, tama ka, Liv. That's siguro top 5 or top 3 yan. Yan yung sinabi niya, na-mention mo. Agree. So lahat tayo, agree tayo na nagiging pasaway si Bala eventually kapag they reach a certain age, no? Pero sa akin talaga, I mean, minsan may moment talaga na talagang nakakaano talaga. Yun nga, iba siya. Like nung umuwi ako, may nagsabi sa akin na local yun nasabi niya, just be prepared that when you go home and you take care of your mom, talaga it will be very difficult. It will be very challenging. Sabi ko, yeah, okay, ganyan. Pero iba siya pag actual. Ewan ko kay Ariel kasi nga parang medyo okay naman sila ng mom niya. Parang maganda yung dynamic sila. Yung sa akin yun yung parang isa sa napakahirap is
hindi yung physical, hindi yung nagluluto, hindi yon. Sa akin easy peasy lang yun. Sa akin talaga yung resistance niya, yung more of yung mental, yung hindi yun nga tama ka yung sinabi mo na talagang more understanding. Kahit yung sister ko sabi niya, kailangan mo do it with extra love pa din, parang ganun. Kaso minsan talaga, I think na-mention ko na rin kay Tina to, na parang minsan talaga yung physical, yung pagod. So talagang meron talagang time na mag-aano ka talaga, yung mapupuno ka. Well, syempre, maaano ka rin, magre-regret ka rin, or minsan kasi alam mo yon may nasasabi ka kasi nga makulit, na in-explain mo ng dahan-dahan, ganyan-ganyan, hindi pa rin naintindihan. So, pag may mga ganong moments, yun yung sa akin, very difficult. Anyway, again, may part na yun, i-expound ko na lang mamaya. The emotional part, oo nga. Pero anong feeling mo, Tina? So may tampo on your part? Nagkakatampo? More of sa akin, hindi, siguro, okay, frustration. Frustration. Tampo. Kasi parang, ang point ko, kumbaga sa kung ako ay employer, pag ni-rate ako, parang let's say, meron ako kasing super close na tita na meron siyang reklamo sa mga anak niya kasi at the age of 85, siya ay nagluluto, siya ay naghuhugas. So parang ang point ko, kung akong pupunta doon, nako, parang prinsesa flying colors. Oo. So sabi ko sa kanya, may mga moments kami na nag-uusap kami na, ma, kung i-rate ako, kung hihinga ako sa'yo ng increase, yung sa amin to, yung light moments namin, ma, appraisal. Man, alam mo, ay, iba to, parang, super to, parang, yung performance level ko parang OA sa galing, parang ganyan, pero sa kanya parang parang wala siyang feelings, parang yun nga, kasi nga, pero, naiisip ko yun kasi parang, may naiisip ako mga friends na nag-aalaga din, na parang, hindi ko masasabing hindi nila magagawa yung ginagawa ko, pero parang yung sa bilis, alam mo yung sa bilis ng movement, parang yung kilala ko, let's say, 2 lang yung nagawa, ako parang 4 or 5. So parang gano'n, so parang feeling ko, yun nga, parang ang dami kong na-accomplish sa daily task ko, pero parang nandun yung frustration, yung parang wala lang, yung mga in-expect ko sa kanyang small things na para mapagaan yung work ko or yung trabaho ko, kumbaga, hindi niya nagagawa. Like for example, uminom, sundin ang pag-inom ng gamot. Yun lang. Huwag tamayo at umupo ng walang kasama. Yun nga, hindi niya pa rin magawa. So yun yung sa akin, hindi tampo sa akin, medyo frustration ng konti. Frustration yung sa akin. Oo. Yeah, alam na alam ko yun kasi parang very similar yung yung situation namin ni Tina R. Ikaw naman, Ariel, anong mga challenging moments mo ngayon? So, for si Vani kasi, mabait naman siya. No? So, kapag... Okay. Mabait naman. Mabait ang boss ko. Mabait ang boss. Si Tina hindi masyado happy sa yearly appraisal. Ikaw, happy ka naman, Ariel? Happy naman, no? Kasi wala siyang ibang aasahan eh. Saka, natutuwa lang ako kasi kahit paano, nakikinig siya sa akin. Pag sinabi ko, sana all. Sana. Although may mga pasaway moments talaga, alam mo, parang kuminsan ang gagawin ko na lang kasi kuminsan since sobrang close nga siya or may authority figure pa rin siya, or mentality pa rin siya sa akin na ako yung nanay mo. Minsan hindi siya sumusunod. May ganong moment. So, kailangan, susumbong ka naman sa kuya ko. Yung kuya ko na close na sa kanya na mas pinapakinggan siya. So, may option pa naman. So merong panangga. May second level escalation. Escalation. Kailangan mo ng gano'n, Tina. Sige, escalate. Meron kami yung bad cop and good cop. So, parang ang mangyayari is, may situation. So, yun. So, ako, hindi niya. Tapos ngayon, may message na yung ate ko, Ombel, tawag ka ganito. So, pag siya na yung kumausap, ayos na siya, behave na siya. So, nandun yung, may issue of trust So, tas tawa lang nung ate ko na parang, sige, wala na tayong choice, ganito na lang gawin mo. Tas biglang sisegue yung mga pamangkin na, ma, di ba sabi nga, ganito. Tapos tinanong ni Mabel, tinanong sister ko, sabi niya, Mama, bakit ayaw mo sundin? Hindi, na lang to, light moment. Bakit ayaw mong sundin si Tina? Kasi yun din yung sinabi niya Umuko siya kay Mabel.
sister ko, sa akin hindi. Tapos alam mo, sagot niya, tumawa lang siya. Kumbaga ngising, alam mo yun, yung parang, Oo, feeling ko familiarity rin eh. Kasi tayo yeah, yung tsaka the pasama way. eh. Ikaw yung Hindi, pasama tsaka araw-araw. feeling ko yung the way. Kasi di ba, may pagka-strong kasi ako eh. Hindi ako yung malambing. Si Oo, Babel kasi oo. malambing yan eh. So ngayon may mga moments silang ganyan. Itong mga pamangkin ko na medyo pasaway pag mga Christmas. Pero sino, Mama Oma, yung mo, favorite mo na anak? Oo. So tatawa-tawa siya. So basta in short, Sino favorite na sasabihin anak? niya, Ikaw or si ate yung mo? ate ko nga, so sasagot nga siya na hindi ako. So Okay, parang okay. po, minsan, pero paloko na rin, sinasabi ko na, kahit siya ang favorite Pero na ikaw. anak, ako ang nag-aalaga sa'yo. So ibig sabihin ko, wala. Nasaan siya? Nandun siya. Pero hindi, ano na lang yun, yung pag-joke-joke time na lang namin. Oo. Pero Alam, feeling ko it's the manner. Hindi talaga ako, I mean, tayo magkakaibigan naman tayo. Hindi talaga ako yung sweet, hindi talaga ako yung medyo malumanay. Mama, kain ka. Hindi ako kasi ganun. Ako yung medyo strong. So talagang ang dynamics namin, talagang hindi kami, hindi kami jive talaga. Even yun nga, yung growing up, even yung kasi medyo malayo na ako sa kanya for around 10 years. So wala nang ganung moments. Pero growing up, lagi kaming may moments na hindi kami magkasundo. Parang ganun. Yun. pero yun nga, malaki rin kasing factor yung magulang ako. So parang minsan feeling ko nangaasar, Kailan ko Tama. may ganung kahit hindi nila sinasadya, pero parang may masakit sa loob nila na bakit ikaw yung like yung kaso na lang namin na sabi ko sa kanya, sabihin mo pag kailangan mo mag-CR, ganyan. Tapos every time, hindi niya masasabi, tapos hanggang sa late na. Tapos Okay. pag yun ang major complaint ko, 'di ba? Kasi wala naman sanang problema kung sasabihin ng maaga. At least maagapan or at least malilinis ko ng Yes. maayos. Pero marami nagsasabi sa akin na kasi nahihiya siya or ayaw niyang parang nandun pa rin yung hindi ko sabihin kasi kakayanin ko 'to. Usually hindi kayang kasi nga mabagal maglakad and all. So nandun siguro yung ta's parang iniisip ko na lang na ano ba 'to, kailangan ko bang ibigay na lang sa kanya na, "Okey sige, hayaan ko na lang, 'wag mo sabihin kasi sige try mong kayanin pero hindi nga talaga kaya, eh." So parang practical Ganyan ako sa for kanyang practical moment reasons naman na to make tutulungan them lang. realize. Hmm. Mm. Okay, tama naman yun. Pero yung May pagbagsak niya, Tina, since we're talking about the challenges, yun na ba yung pinaka-challenging moments niyo? Oo, Kasi yun na yun yun. yung Yun na yun kasi nag-start before pa siya na may Parkinson's na siya, pero yun kasi yung unang yun yung naging parang unang challenge na na-realize ko na nagka siya. Hindi, before kasi siya may Parkinson's na siya, pero before pa siya nagka-COVID, ang pinaka-major is yung na operahan siya sa left knee. Kasi nga, while I'm before doing yung COVID parang pala yun? Before COVID ba yun? 2000 I think 2019. So ang namin, ang arrangement namin, so papaupuin ko siya sa unang sala for about like nandun yung tablet niya for about like 2 to 3 hours. Doon ako tatakbo ng SM, magda-drive, mag-grocery. So sabi ko lang sa kanya, nandun yung wheelchair niya na merong commode. So doon kaya na pa naman niya. So ngayon yung kaso nung time na umuwi ako, nandun na siya, nakahiga na siya, conscious siya, nandun siya sa isang parang part, may basin, parang gano'n. Nandun siya kasi, daw siya, dudura daw siya something. So ngayon, lumakad pa siya. Yun yung kabilin-bilinan ko na wag tatayo. So doon, so from then on, na-tear na yung niya. So doon nag-start. Doon nag-start, kasi di ba may Parkinson's nga siya. Supposed to be, kung hindi siya na-operahan, kaya pa doable pa na maglakad siya. Kasi nasasama pa namin sa SM, pag umuwi yung mga pamangkin ko, nagbibingo pa sila sa SM. Naglalakad, medyo, naglalakad on her own, na walang cane. But then right after, doon na nag-start. Doon na nag-deteriorate yung niya. Yung parang, siguro doon na medyo nag-degenerate yung niya, yung kumbaga yung status niya when it comes to yung sa Parkinson's niya. Yun. So from then on, it's na COVID siya. Yun. Dire-diretso na until now. Pero siguro it comes with age kasi sabi nga nila yung Parkinson's, wala talaga siyang gamot. So it will just degenerate as she grows older. Pero at least ang sa akin ngayon, thankful lang ako kasi wala siyang dementia, wala siyang Alzheimer's. Pero syempre yung limot, meron namang ganun. Pero
maano siya, ano tawag doon, mas sharp siya. May mga kaklase ako ng elementary na pupunta, ano yon, kilala niya pa na anak ni ganito. Pero other than that, yun naman yung parang pinaka, yun nga, manifestation ng Parkinson's. Plus yun nga, yung mabagal siya magsalita at mahina na yung boses niya. And yun, prone siya na matumba. So parang ngayon, like meron siyang, kahit meron siyang wheelchair, nakakalakad naman siya back and forth from like yung sa sala. Pero yun nga, kailangan alalayan. Hindi na siya pwede ng cane. Hindi na siya pwede ng single cane. Meron siya nung parang, anong tawag doon? Yung dalawa, may hawak. Ano ba? Walker. May walker siya, pero hindi ginagamit niya, pero hindi not all the time din. So, like, kung move siya into one place, kung kaya niya maglakad mag-isa. Minsan nga sabi nga nung isang pamangkin ko na umuwi, ang bilis nga daw maglakad. Sabi niya, parang walang, yung single. Walang cane. Walang cane. Naglakad mabilis. Sabi nga ni, matawa siya ng tawag mo. Since nandito siguro ako, kaya kayo nagpapakitang gilas. Oo, pwede. Pero takot na siyang pumunta ng SM. Hindi na siya pwede nung ano. Pero meron kaming parang standing joke na parang, pero pag narinig niya yung bingo, ayan, alive na siya. Parang, bingo tayo sa SM. Sasabihin ng mga motivation. Ako dyan O tawa na siya, gusto. Yun mga ganung mga meron ka naman palang pang suhol sa kanya. Pero, ano ka ba? Gawin mo lang to. Behave ka ngayon para bingo tayo mamaya. Kaya meron nga. Actually, meron kaming bingo dito talaga. So, gusto niya sa SM eh. Sa SM kasi yun nga, yun din siya parang, in a way din, good din yun, break din sa kanya. Pero, ang naiinis na kasi ako sa kanya, pagdating na yung pagsakay na, yung pupunta, so okay siya, magbibihis siya. Pero pag yung papasok ng SM, ayaw niya na, takot na siya. So parang sabi ko, ma, nandito lang ako. Hindi naman Naka-walker siya. Naka-walker siya pag nasa SM. Hindi, naglalakad din siya. Kasi minsan nakakatawa, yung cane niya kasi binibit-bit niya lang. Picture mo, di ba? So, baka masisira kasi ang attire. Hindi niya kaya natatawa. So saan ka matatawa, di ba? Yung cane ko, wag mo kalimutan. Pero bibit-bitin lang. Bibit-bitin lang. Tawa ko ng tawa. So, pero nakahawak sa'yo. Nakahawak siya sa'yo. Nakahawak nga sa akin. So sabi, yun nga, yung mga small things na gano'n, dito tayo sa may sa ganitong area. Yun ang hindi niya sinunod. Yung sabi ko na kung right, left talaga siya. Kung left, right talaga siya. Doon talaga ako doon ako yung medyo nag-flare up. Kahit so beforehand, di ba sasabihin ko, papasok na tayo ng simbahan, so dito tayo sa kita mo yon. Pero hindi niya pa rin gagawin. Doon pa rin siya pupunta kasi sa kabilang. Mami. Yes, mama ako. Mama ako, yun nga. So, yun nga siguro yung katulad nung kay Ariel, very yung mom niya kasi very, siguro nagtatras, and at the same time, din yung, yung teachable ba? Don't worry, ganun din, feeling ko, marami rin ng beses na sabihin ko yan si Daddy na, Daddy, kung ano yung sinabi ko, yun ang hindi mo ginagawa. Yes. Sinabi kong maglakad ka, ayaw maglakad. Tapos ngayon na sinasabi kong upo ka lang kasi nga nadisgrasya siya. Tayo naman ng tayo. Tapos pag kinukulit mo siya, wala, nakaano lang siya. Parang poker face lang siya. Pero nasa yun, nasa parang manifestation din ng ng may Parkinson's. Yung parang wala lang. Yung parang ganun lang yung face niya. So minsan parang sinasabihan ko siya ahead of time nga na yung, kasi di ba sasabi nga ng ate ko na 10, do it with extra love na medyo yun nga, alu-aluhin mo, utu-utuin mo ng konti. Pero minsan kasi kahit sabihin mo, hindi talaga. Very, very resistant din talaga siya. Yun ang ugali niya. Yun yung namin ng ate ko. Then, yun nga, yung sinabi niyo na parang meron pang sense of authority, yun yung hindi niya pa rin masyadong na-accept. In denial pa rin siya. So parang yan. Yun yung mga things na nandyan. Hindi ata mawawala. Tapos nakakatawa dahil tapos papagalitan mo siya pag nalaglag siya, 'di ba? Ganon din kasi si Daddy. Minsan nga sinabihan ako na, ako na nga yung nalaglag eh. Ikaw pa yung ako na nga yung nalaglag, galit ka pa or ako pa yung papagalitan. Sabi ko kasi naman kasi nagpapanik Magpapanik Nangyayari ba sa'yo yun, Ariel? Kasi kami ni Tina, madalas ganyan yung usapan dahil nakakapanik pag nalaglag sila Tapos sinabihan mo naman na binigyan mo naman ng lahat ng safety precautions na dito ka lang, ganyan-ganyan, o wag kang mag-shortcut kasi yung left foot niya nga mahina. So minsan, nag-shortcut siya, imbes na i-step niya rin yung left foot, magta-turn siya nang hindi magta-turn yung left, yung right lang, out of balance. So,
alam naman niya kung ano yung reason kung ba't siya nalalaglag. Pero ganun at ganun. Siyempre, magpapanik ka. Tapos, it sounds like pinapagalitan nga sila. Kasi, di ba, parang maano ka na, bakit? Ako lang sa How akin, else to say it? Yung isang frustration ko, hindi ko alam like, siguro kay Ariel, yung parang pag kinakausap mo siya na, yung gusto mo siyang, parang alam mo beforehand na medyo malumanay na pagsasalita. Minsan sinasabi ko sa kanya na, naiintindihan mo naman yung ano. Minsan hindi siya nagre-respond. Parang minsan, oo, gaganon lang siya. Pero hindi ko alam kung naiintindihan niya na parang ano, na o hindi niya na siguro ma-express yung sarili niya. Pero hindi ko alam kung naiintindihan niya na, kaya ko lang to ginagawa is because yun nga, ayaw kitang yun nga, mahulog. Tapos parang yun nga, very ano siya sa ospital, parang very easy siya. Alam mo yung iba natatakot, siya parang wala. Parang nung nagkaroon siya, hindi siya na-deter. Hindi siya natatakot. Ako yung takot. Takot sa procedure, takot sa gastos. Siya wala lang. Parang kaya sabi ko, after nung na ano siya, na 14 stitches yun eh. Sabi ko, alam mo na, no, na ano, parang wala lang. Hindi, yun nga, siguro part na din yun ng ano, nung ano niya, nung kung anong state ng ano niya, ng mind niya. So parang, siguro merong konting din understanding sa part niya, pero parang yung whole picture na rin niya, siguro hindi niya na mag-gauge na, alam mo yun, parang ganun. So may limitations na talaga. Malaki. Ikaw ba, Liv, nakakarinig ka ng ganyan sa sister mo? I mean, I think, nagsusumbong, kumbaga, naghihinga ng I think frustration. Generally, medyo, kasi si mama limited yung movement. Okay. So I think, syempre, unfortunately, ganun. Pero I think that deters her also na maging mas extra pasaway kasi hindi naman siya. So, not as bad. Tapos yung mga gamot wala namang problema. Making her take yung mga medicine. Ang challenge doon is yun nga, yung kasama sa bahay. If she needs to go out, syempre parang kailangan pa rin naman niya syempre ng social life, which is syempre at this point, we know and we appreciate na talagang sobrang limited yun. Kasi nga, pero yun nga, sabi mo, Tina, mahirap maghanap ng kasambahay. Mahirap nga kasi yung trust ba na parang lalo na pag aging parents, halimbawa, 'di ba, kapag minalas ka na may mistreatment sa mama ko, hindi siya makakapagsalita, limited ang movement, we wouldn't even know. So alam mo yun na parang nasa napaka-vulnerable na situation siya. So doon kami takot. Pero fortunately nga may kapatid kami. So natatawag. May mga challenges syempre ganyan, pero at least yung peace of mind ba, which is malaking bagay sa amin na secured kami na safe. Which is malaking bagay yun. Then we can focus on other things na kailangan nila. Yung sa akin naman sa case ko, yung help, yung parang stay out na yun, yun yung pinagkakatiwalaan niya. Alam mo yun? So may mga task ako na... At least kasundo niya, no? Oo, nakasundo. So, pero ako, I mean, hindi ako 100% din parang kumbaga na natatrust, parang ganyan. May konting, siguro may 0.5 na, may mga little mga kumbaga episodes na parang, pero parang inaano ko na lang, kumbaga hindi ko na lang masyadong binibigyan pansin kasi overall, siya pa din yung talagang, yan, 3 weeks akong na nag-US ako, at least malaking bagay yung 3 weeks na yon. Tapos sinatanong ko siya na, so kumusta naman yung yung nahirapan ka bang mag-utos sa kanya or tinitingnan ko lang baka, halimbawa, hindi naman siguro magtataas ng boss kasi feeling ko naman wala. Pero parang baka mamaya hindi sinunod yung request niya. Pero parang feeling ko more than pa nga. So baka parang, kasi ako minsan, as much as possible, hindi ko siya inaalalayan pag tumatayo siya sa wheelchair. Kasi parang gusto ko siyang ma-practice. Kasi wala na siya masyadong movement eh. Yun kasi parang feeling ko talagang baby. Oo, ganun kapag kumuha ka ng help. Diba? So parang yun ang feeling ko, yun yung kulang sa akin. Parang siguro na, admittedly naman yun nga. Kasi as much as possible, hindi ko nga siya sinasanay ng masyadong alalay. Although syempre now, parang na-realize na syempre 86 na. Pero parang as much as possible kasi wala naman siyang masyadong movement eh. So kung hahayaan ko pa siya na yung super alalay. True.
yun din. Hindi iniisip ko Lalong din. wala. Yun yung parang siguro hinahanap niya. Na parang, Feeling ko, mas may tendency silang sumunod nga sa iba. Kasi pag meron din ako nakukuhang saglit-saglit na mga kasambahay, mas sinusunod. Tapos mas malambing siya. Yung magsalita siya sa akin, parang wala lang. Parang mga tubig. Pag sa iba, parang, tubig, please. Parang may ganon. Ayun siguro yung sa atin, yung medyo... Siguro yung familiarity nga kasi na, na sanay na sa'yo, na... Pero, tas yun nga, ang tendency, pag may kasambahay, susundin talaga siya. Siya yung hari. Siya yung reyna sa'yo, kay mother mo. Pero pag tayo, parang na rin natin yun na wala din. Oo. Ikaw, Ariel, may ganun ka bang Yun. Oo. Malaking factor. Oo. Ang mom ko naman, pero pinaka-problema ko sa kanya, kasi matipid. Medyo kuripot siya. Okay. So pag nakikita kang... Kasi yun, hindi ko masisi kasi yung business side, yung nasanay kami na growing up, kailangan yung pera hindi madaling kitain, dapat mo siya. So yung problema ko sa kanya, halimbawa yung kailangan niya punta sa doktor or emergency. Sabi niya, ayoko magpunta sa doktor. Kasi gastos. Pero yung gagawin ko tuloy, yung kuya, ayaw ni mami pumunta ng doktor, anong gagawin natin? Sige, akong kakausap. So, buti na merong, pero I mean, minsan pinapaintindi namin sa mami ko na, itong gastos na to, mas okay to, kaysa ito yung mangyayari sa'yo. So, yun, buti naiintindihan naman niya. Yung sabi mo nga kanina, yung familiarity breeds contempt, diba? Parang, since laging ako yung nakikita, laging ako parang... Mainit dugo sa'yo. Dumating the word. Parang kontrabida. Since lagi kayong nandiyan. Ito na naman yung kontrabida. Ayan, yan yung sa akin, Tina, parang nung usually pag tumatawag yung sister ko, sabihin niya na, ma, bumalik na ako after 3 weeks. Ma, kumusta naman yung bakasyon mo? Masaya ka ba? Ngiti-ngiti lang. So parang I know na alam mo yon, it's a big break din sa kanya na umalis ako. Parang gano'n, na nakahinga siya. Parang gano'n. So, pag nagbabakasyon din ako, tatanungin ko rin siya, kamusta ang bakasyon? Kamusta ang bakasyon? Kasi nga, hindi niya ako nakita. Thank you for listening, mga kamerienda. Stay tuned for the final episode of this 2-part series next week. See you!